our space for rest. This is our space to reflect and to regain our strength. Muli, magandang umaga sa inyong lahat and God bless you all. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sabi ng verse na ito, malinaw na inexpress at pamilyar na ang lahat. Sa pag-ibig, sa biyaya ng ating Diyos Ama sa langit, ibinigay niya sa lahat ang kanyang anak. Ang kanyang anak ang ibinigay niya para sa lahat. The Most High God, our Father in heaven, expressed His full message of love and grace through His Son, Jesus. Jesus is the complete message of God for all people. Jesus is the living Word of God. And this morning, mga kasama, mga kaibigan, this morning, let us review this important concept about Jesus and God the Father. And hopefully, sa pag-review ulit natin ng concept na ito ay magbubukas ng mas malawak pa na pangunawa, na appreciation sa ating Panginoong Hesus. So we will reflect together in this shared reflection, this message that we give a title, The Living Word. Ang buhay na salita ng Diyos. Samahan niyo ako sa isang panalangin. Ama, kagaya po ng aming inawit kanina, marami pong salamat sa inyong pagpapala, sa inyong pagsama. Ang inyong pagpapala at pagsama ay lagi naming nararanasan. At Ama, sa aming puso, sa aming isipan ngayon, we lift up to you continually our thanksgiving kasi ang dami-dami naming tinanggap na blessing mula sa inyo. Nitong mga nakaraang araw, iniligtas nyo kami. Nitong mga nakaraang panahon, pinagaling at pinalakas nyo ang bawat isa sa amin. At ngayon po, Ama, sa aming pagsasama-sama, sa aming sama-samang reflection ngayong umaga na ito, patuloy po namin na aasahan ang inyong kaliwanagan. Bigyan niyo po kami ng inyong bagong lakas at sigla at liwanag. And we will hear only your voice. We will fill our hearts only with your Spirit. All this we ask in Jesus' name. The living Word, ang buhay na salita ng Diyos. Kapag naririnig natin ang term na Word of God, kapag naririnig natin yung term na salita ng Diyos, anong pumapasok sa isip nyo? Karaniwan, ang pumapasok sa isip ng mga tao when we hear the term Word of God o salita ng Diyos, ang iniisip ng karamihan, Bible. At hindi naman nakakagulat kasi nga yun na rin yung naging orientation ng marami sa mahabang panahon. Pag naririnig yung salitang Word of God, pag naririnig yung salitang or yung term na salita ng Diyos, ang immediate na pumapasok sa isip ay, yung Bible yon. However, in our reflection this morning, let us rethink, let us review. Can the Word of God be limited to what is only written in the Bible? Pwede ba nating sabihin talaga na ang Word of God, yan lang yung nakasulat sa Bible? Wala nang ibang Word of God kaya sa labas ng Bible? Yun ang pag-isipan natin ngayong umaga na ito. Can the Word of God be limited to what is only written in the Bible? John 21:25. Ayon kay Apostle John, sa kanyang documentation ng buhay ni Jesus, sabi niya, Jesus did many other things. If they were all written in books, I don't suppose there would be room enough in the whole world for all the books. Sabi ni John, sa kanyang documentation ng buhay ni Jesus, alam niyo, ang dami-dami pang ginawa ni Jesus. Hindi lang yan yung nakasulat dito sa documentation ko sa Gospel of John. Sabi pa nga ni Apostle John, kung talagang idodocument natin lahat ng ginawa ni Jesus, kulang ang lahat ng libro sa balat ng lupa. Ang point ni John, hindi lahat nakasulat sa mga ginawa ni Jesus. Hindi lahat
na isulat sa mga ginawa ni Jesus. Yun ang major point ni John. Kaya nga kailangan natin pag-isipan, limitado lang ba sa Bible ang Word of God? Ito si John, ang sinasabi na nga niya, hindi lahat na isulat, hindi lahat nakasulat. And we must also think that the written language, it only emerged sometime in 3,500 to 3,000 BCE in the ancient civilization of Sumer in Mesopotamia. Ang point nito, kailan lang naman ba naimbento ang pagsulat? Oo, nung time ng ancient civilization, sometime 3,000 to 3,500 BCE. Pero kailan din lang yon? Kasi even if you research right now, ilang taon na ba ang planeta? Millions and millions of years na. Ang na-capture lang into writing, 3,500 BCE. And in our modern day, sa milyong-milyong taon ng planeta, ang na-capture lang around 2025. Kaya nga 2025 tayo ngayon. Yun lang ang na-capture sa modern era. Hindi pa kasama yung before the modern era, which goes back around 3,500. Before the common era. Ang point dito, kailan lang naimbento yung pagsulat? Ang lagay nung hindi pa naimbento ang sulat, wala pang Word of God. Ganun kaya? John 1:1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Bago pa ang lahat ng bagay, bago pa natuto ang mga tao magsulat at bumasa, bago pa naimbento ang papel, ang mga lapis at ballpen, nandoon na ang Word. Kaya nga ang point, in alignment do sa sinasabi din ni John kanina, hindi lahat na isulat. Hindi lahat nakasulat. So paano ngayon malilimitahan ang Word of God dun lang sa nakasulat sa Bible? God's living Word was already revealed before humans knew how to write and read. God's living Word was already revealed before the invention of printers and books. It was already revealed even before the Bible was written. Kaya nga ang hamon na tanong in reflection, limitado lang ba sa Bible ang Word of God? Tila sa pagsasama-sama ng ating mga binabasa at inaaral ngayon, it could be said na hindi lang siya limitado dun sa nakasulat. Kasi bago pa natuto ang lahat magsulat, magbasa, meron ng Word of God in the beginning, sabi ni John. Bago pa magsimula ang lahat, sa simula ng lahat-lahat, naroon na ang salita. John 1:1, babasahin naman natin sa ibang version, before the world began, the Word was there. Before the world began, the Word was already there. And this Word na tinutukoy ni John na nandun na nung simula pa, the Word of God is Jesus. The Word of God is Jesus. Pero kailangan din nating linawin kasi before the world began, wala pang tao. So paano naging Jesus kung wala pang tao? Bago naging Jesus si Jesus, nandoon ang Word. Sabi, bago naging tao si Jesus, nandoon ang Word. Before Jesus became a human person, Jesus is the Spirit. Jesus is the essence. Jesus is the message of God. Bago pa naging tao si Jesus, naroon na siya. Uulitin-ulit natin. John 1:1 sa Tagalog naman. Juan, isa. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Naroon na yung tinutukoy na salita. Hindi pa siya tao, wala pang tao, wala pa ang lahat ng nilikha. Naroon na yung tinutukoy na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Jesus is the fullness of God before all creation. Jesus is the full message of God before all creation. Or in short, yan din yung tinutukoy natin na Jesusness. Kasi nga, hindi pa siya Jesus the person. Ano siya? Spirit pa siya nun. Essence pa siya nun. Kabuuan ng message. Kaya, Jesusness. Yun ang pagtukoy natin sa Kanya. And so, at this point, mga kasama,
it can be said, ayon sa mga inaaral natin, it can be said that the Word of God goes beyond the Bible. It can be said that the Word of God is more than the Bible. The Word of God is Jesus. It is active and progressive. The Word of God is not fixed as it is written. The Word of God in Jesus is the living Word. Buhay siya, progresibo siya, kaya applicable siya anumang panahon sa lahat ng panahon. Kasi nga buhay. Hindi lang siya yung nakafix na kung ano yung nakasulat. Yung essence, yung message ang talagang tinutukoy natin na Word of God. Hebrews chapter 4 verse 12, "For the Word of God is alive and active." Ang linaw. Buhay siya, hindi siya fix sa isang salita, sa isang sentence, sa isang paragraph, hindi siya fix sa isang verse, sa isang chapter. Buhay ang salita ng Diyos. Now, we shall not get it wrong. The Bible is the written Word of God. Tama naman yon. It's the written Word. Pero ang Word of God, hindi lang yung written. Mas malawak pa siya. At yun ang kailangan pa nating patuloy na aralin, patuloy na pag-aralan para mas maunawaan natin kung ano yung mga katotohanan na binibigay niya, again, sa lahat ng panahon, anumang panahon. Because the living Word of God reveals universal principles. It can be applied across any context, any time. For us, for all of us who follow God in Jesus' name, the Word of God, that Word of God that we follow is the ways of Jesus. Ang talagang Word of God para sa atin na sumusunod sa Panginoong Hesus ay yung kaparaanan ng Panginoong Hesus. Hindi lang yung verse na nakasulat. Ina-analyze natin, ano ba yung paraan niya? Ano ba yung itinuturo niya para alive and active siya? So, through Jesus, the Word of God is alive and active in all things. Pwede nating makita, pwede nating mapag-aralan ang buhay ng salita ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi lang doon sa nasa Bible. Ang totoo, kahit saan ka tumingin, makikita mo ang buhay na salita ng Diyos. Kahit saan ka tumingin, basta bukas yung mata mo sa pag-aaral. Bukas yung isip, yung puso mo to sense the Spirit of Jesus, makikita at makikita mo ang buhay na salita ng Diyos. Hindi siya fixed sa verse at saka sa chapter lang. You can find the Word of God in all creation. Through Jesus, God's Word is revealed through the lives of people. Kaya nga, di ba, meron tayong mga na-observe na mga tao. Pag nakikita natin itong tao na ito, naririnig natin yung istorya niya, may message ang Panginoon doon sa buhay niya. Merong mga ganun. Merong mga tao tayo na nakikilala, mga kamag-anak, mga nauna sa atin sa faith. When we study their lives, buhay ang salita ng Diyos sa buhay ng taong yun. Because again, through Jesus, God's Word is revealed through the lives of people. Hindi lang ngayon yan naobserbahan. Even in the time of Apostle Paul, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 3, verse 3, sabi ni Apostle Paul, "You are like a letter written by Christ and delivered by us." Kayo, sabi niyang ganon, kayo para kayong letter doon sa mga kausap niya. Kayo mismo yung liham. Kayo mismo yung mensahe ng Diyos. Kayo yung buhay niyo, sabi ni Paul doon sa mga kausap niya. Pero ito pang sabi niya, "But you are not written with pen and ink." Ang linaw, hindi kayo nakasulat sa tinta at papel. You are not written on tablets made of stone. You are written in our hearts by the Spirit of the living God. Ang linaw. The Word of God is not just written in paper by ink, but the true Word of God, the living Word of God, is written in the hearts by the Spirit. Kaya nga kailangan, yun ang dinedevelop natin. Hindi lang yung magbasa sa mata ng salita ng Diyos.
sa pagbasa ng mga teksto. Pero natututo tayong magbasa by looking and reading with our hearts, with our minds. Kasi sila nga hindi sila nakasulat daw sa papel, but they are written in the hearts through the Spirit. You see how dynamic and progressive? Hindi siya talaga nakafix. Also, through Jesus, God's Word is revealed through all creation. The natural world reveals the glory of God. Psalm 19, verse 1 to 4. The heavens tell about the glory of God. The skies announce what His hands have made. So ano naman daw yung nagme-message dito ng Word of God? The skies. No? The heavens. The mountains. The rivers. Natural creation expresses the Word of God. Sabi pa niya, each new day tells more of the story. So may story ang bawat bukang liwayway. May mensahe ang bawat sunrise. You see? Hindi siya word. Hindi siya sentence. Pero buhay yung mensahe. And each night reveals more and more about God's power. Sa pagdating ng gabi, sa pagpapakita ng mga bituin ng mga tala, habang naririnig mo yung kulisap sa gabi, may mensahe daw yun. God's power is there. Verse 3, you cannot hear them say anything. You cannot hear them say anything. They don't make any sound we can hear, but their message goes throughout the world. Their teaching, may teaching ha? Their teaching reaches the ends of the earth. Imagine that. Wala naman talagang naririnig na salita. Liban na lang kung may naririnig kayo. Pwede rin naman, may nagsalita sa tenga nyo na wala naman kayong katabi. Pero di ba mas nakakatakot minsan yung ganun? Pero ang point niya, walang tinig, walang boses, walang eksaktong words. Pero naririnig mo, nararamdaman mo, nasisense mo. May mensahe ang Diyos na lumalapat. Buhay yung Word of God. Kahit wala siya sa text. May teaching, may story, may message. Kung bukas ang isip at puso, masisense at masisense yun. Also in Jesus, God's Word is revealed directly to us in the Spirit. Pwedeng direct revelation. Labas sa binabasa sa Bible, higit sa binabasa sa Bible, yung God's Word na yun pwedeng magsalita diretso sa'yo. Kagaya halimbawa nung pinapalakad ni Jesus, pinapalakad ng Panginoong Hesus yung mga apostles. O hayo kayo ha, o nga pala may konting instruction lang ako. Siyempre yung mga kontra sa atin, magagalit sa inyo, antabayanan nyo na yon. Anyway, ganito yung instruction ko, sabi ni Jesus. Matthew 10:18-20. Ang bilin niya, o kayo mga apostles, you will be taken to stand before governors and kings. At maaaring doon akusahan kayo ng kung ano-ano. When you are arrested, don't worry about what to say or how you should say it. At that time, you will be given the words to say. It will not really be you speaking, but the Spirit of your Father will be speaking through you. Pag nangyari yan, kung ano man ang mangyari, huwag kayong mag-alala. Huwag niyong problemahin kung ano sasabihin nyo. Sasabihin directly ng Spirit sa inyo yung message na dapat niyong sabihin. So, more and more, nakikita nga natin, God's Word goes beyond what is written in the Bible. Ang tanong ngayon, na kailangan natin pag-isipan, mga kaibigan, kaya ba nating basahin yon? Marunong ba tayo magbasa ng God's Word na hindi nakasulat sa papel at mga tinta? Kaya nating ma-absorb at ma-sense yun? And I would say, yes, kaya natin. In Jesus' name. And kaya tayo nagkikita ng mga ganito, meron tayong mga activity, meron tayong mga services and celebrations na ganito to continually practice ourselves to sense the living Word of God. Because there is the living Word na dapat nabe-bless tayo ng living Word na yon. Mainam yung magbasa ng Bible.
Dapat naman talaga nagbabasa ng Bible. Mahalaga yan. Pero bukod dyan, kailangan nating matutunan, kailangan nating ma-rediscover paano makinig. Paano makinig? Paano makiramdam? Paano madama at makita with our spiritual eyes ang buhay na salita ng Diyos? Nawala na kasi yung practice na yun eh. Nasanay na lang tayo na, okay, pakiplay na sa YouTube yung message. O kaya, ano bang sasabihin ni teacher, ni pastor, ni preacher? Nakaantabay na lang tayo. Pero merong practice, sinasabi throughout the Bible, being practiced even in the ancient times, and Jesus Himself practiced that. Merong practice na pinapakiramdaman, dinadama ng puso, ng espiritu ang buhay na salita ng Diyos. And this is important. Alam nyo lalo ngayon, pag tumingin ka sa Facebook, lahat gumagamit ng verse. Lahat pwedeng gumamit ng verse, kahit na ano pang agenda nila. So, merong sa taga-group A, magpo-post siya ng verse to support their agenda. Merong mga taga-group B, may verse din sila, akala nyo ha? So lahat, kanya-kanyang gamit ng verse. Verses can be used in any agenda. Kaya hindi ka pwedeng magpalimita doon. Kailangan, pinapractice, sinasanay natin ang sarili na, oo, may verse, pero anong sinasabi ng buhay na salita? May sense ba talaga? May point ba talaga? Does it really reveal the Spirit of God in Jesusness? Yun yung kailangan nating ma-develop ng ma-develop. The sensitivity to the living Word. God gave Jesus as the living Word. Si Jesus naman talaga ang binigay eh. Bago pa nga ang lahat, si Jesus naman ang talagang binigay. Again in John 3:16, for God so loved the world that He gave, sino ang binigay? His one and only Son. Sino ang binigay? Si Jesus. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Jesus, the living Word, is the true way to understand the Father. Yes, we can understand God through reading the Bible, through verses, through chapters. Mauunawaan, matututunan naman natin ng Diyos sa pamamagitan ng mga verses ng Bible, ng mga chapters. Pero alam nyo, ang talagang mas malinaw na magpapakita sa atin tungkol sa Diyos, ang Panginoong Hesus. By studying Jesus' ways or by studying Jesusness. Yun ang talagang magpapakilala sa atin sa kataas-taasang Diyos, sa ating Ama na nasa langit. John 14, verse 6. Jesus answered, I am the way, I am the truth, I am the life. The only way to the Father is through, kanino daw? Through Jesus. The only way to the Father is through me, sabi ng Panginoong Hesus. Ano ang talagang diretsang paraan para matutunan ng kataas-taasang Diyos, ang ating Ama sa langit? Unawain ang Panginoong Hesus. Siya ang aralin. Siya ang intindihin ng mabuti, yung i-absorb talaga ng mabuti. At yan nga, mga kasama, mga kapatid, yan yung kailangan nating i-practice ng i-practice. Sanayin natin ng sanayin ng ating sarili, ang mga spirito natin to be sensitive in sensing the living Word of God. Hindi lang yung porke may verse, sunod kagad. Lahat nga kasi pwedeng gumamit ng verse. Kahit na ano pang agenda nila. Susuriin din dapat. Teka, maka-Jesus ba yan? Align ba kay Jesus yan? Kaya nga importante, yung living Word. And you know, pwede nating mag-gets yung living Word na yon through our personal reflection, and also we can understand further the living Word by sharing it with each other. Mga kasama, mga kapatid, mga kaibigan, yun ang isang bilin. Ito na yung personal na bilin ko sa isa't isa. As we close this reflection, ibahagi, tignan, ramdamin ang buhay na salita ng Diyos sa isa't isa. When you are together, when we are together, feel and sense the living Word of God. In some moment of silence,
i-allocate pa natin yung ilang natitira nating sandali. Ngayon pa lang, practice na tayo. Feel and sense the living Word of God. Let's bow our heads. Let's close our eyes. Feel the presence of God. Be here right now. Be present.